Hello mga ka-night shift. Dito ulit tayo sa Night Shift Bowlers After Dark. Ayan. Ang kasama natin ngayon si Jeremy Buisan, ang Train to Buisan. Galing sa, anong team mo ngayon? La Familia. La Familia. Second episode natin. Siya yung unang interview natin. Tignan natin kung matatanong natin siya ng masinsinan. Okay, Jeremy. Hello. Kailan ka ba pumunta dito sa Australia? Nung October 3, 2023. 2 years ka pa lang dito. 2 years, 2 years pa lang dito. So, nung sa Pilipinas, kailan ka natutong mag-basketball? Nung bata pa talaga ako, mahilig talaga ako mag-basketball. Kaso, kinapos lang sa height. Kinapos ka lang sa height. So, anong edad ka nun? Nung mga natutong ka mag-basketball? 7 years old. 7 years old. Yeah. So, yung 7 years old, ano na yun? Yung clinic or may nagturo sa'yo? Walang tuturo sa akin. Yung binilhan kasi ako ng papa ko ng bola, kaya yun, natutong mag-basketball at saka nanonood din ako ng basketball. That's good. So, saan ka nanonood? Sa live o doon sa TV lang? Sa TV lang. Sa TV. Anong pinapanood? PBA o NBA? NBA ako dati. NBA. Sino yung lagi mo pinapanood? Dati ko talaga pinapanood si Michael Jordan. Michael Jordan. Kaya ginagaya mo yung mga layup niya, no? Kaya yung mga fade away. Fade away layup. Pero yung sa Pilipinas ba, natuto ka ng mag-basketball dahil yung talagang alam mong gumaling ka dahil sa school training o sa pustahan? Sa pustahan siguro kasi wala akong training. Ano yung pustahan nyo dati? Ice water, kahit tubig lang. So, ice tubig. Kahit initan pa yun. Nagkakainitan pag ganun. So, yung pagpustahan, ganyan, lagi mo bang ginagawa yan o pag weekend lang? Tuwing pag-out namin sa school minsan, kasi hanggang alas 3 lang kami nun eh. Diretso basketballan. Basketball batad. So, kapag nanonood ka ng basketball, ng NBA, pag weekend lang, gano'n. Weekend lang. So, growing up, sino yung mismong iniidolo mo? Yung lagi mo nakikita sa personal? Sa personal dati, yung yung brad ko ngayon si Kuya Kinkin Luna. Idol ko talaga yun. Magandang pumasa, so maganda yung vision niya. Tatingin mo, yun yung pinanggayaan mo ng laruan mo? Ganun talaga. Pero scoring din siya. Pero mas madami yung pasa niya. Mas madami yung pasa. So kapag syempre, di ba, ginagawa mo na yung pagiging point guard mo na pasa, pass break, scoring. Nung pumunta ka ba ng Australia, binago mo yung laruan mo from Philippines? Hindi pa rin. Ganun pa rin. Hindi. Dati hindi ako point guard. Shooting guard talaga shooting guard. Kaya nung may nag-point guard na sa amin si Kuya Jan Malida, yun, nag-shooting guard ako na. Gawa ko rin. Mas komportable ka ba sa pagiging shooting guard? Komportable ako sa shooting guard kasi yun yung position ko talaga. So, nung sabi natin sa Pilipinas, lagi ka naglalaro. Everyday ka ba naglalaro, di ba? Dito din ba, lagi ka naglalaro? Minsan na kasi trabaho eh. Saan ka mas nag-challenge? Dito sa Australia o doon sa Pilipinas? Mas nag-challenge ako dito kasi malalaki na yung player eh. Malalaking player. Malalaking player. So sa Pilipinas, nakaabot ka ba doon sa liga na malalaki? Hindi. Inter-barangay lang ako. Sa inter-high school namin, inter-high. Inter-high. So, sabi mo, si Michael Jordan favorite mo. Nung medyo gumagaling ka, umalaki ka na, meron ka bang pinagayaan? Yung mga bata-bata naman, si Steph Curry, sila ano ba? Kung anong gusto ko, si Shai. Alexander SGA. Idol ko yun ngayon. So yung mga pasabit. Mapasabit na. Ako si Jan Malida dati, nung last week. Ang sabi niya sa akin, lagi daw kayo nagpa-practice. Kasama ka ba doon? Lagi ka nagpa-practice? Kasama ako doon. Nagpa-practice. So, ano kayo? Loyal ba kayo sa practice nyo na every Sunday, every weekend? Kailan ba yan? Lagi? Every weekend kami, every Sunday kasi kung sino lang yung bakante. Hindi naman namin pinipilit kasi yung iba may trabaho naman. So, Sunday wala kang trabaho? Wala. So, kapag nagpa-practice kayo, paano yung practice nyo? Drills o yung laro-laro? Yun, drills. Pagkatapos ng drills, warm up muna, tapos ng drills yun. Tsaka maglalaro agad. So, definitely, seryoso nyo ngayon this season, this coming season. So, yung may mga dinagdag ba kayo na malalaki o mga barkada mostly? Sa ngayon, may dinagdag sila pero hindi pa confirm. Hindi ko lang alam din. Kasi sila yung nakahawak sa listahan. Sila nag-uusap-usap eh. So,
Pag tinatawag ka ba train to buwisan, okay lang sa'yo? Okay lang. Okay lang. Kasi Wala every time na nakakalaban mo yung Mr. Sisig, it's either mag 30 points ka, 25 points. Ano ba meron sa Mr. Sisig? Bakit mo lagi kinakana? Ewan ko, lumalabas yung shooting ko pag sila yung kalaban ko. Hindi naman sinasadya yun. Hindi ka talaga Mr. Sisig, parang sa isip ko, pag tinitira ko, napupokus ako eh. Pero, pumapasok talaga yung sadyang Mr. Sisig lang yung nakakalaban mo. Hindi ko nga lang din alam eh, ba't ganun eh. Malakas naman talaga yung Sisig. Kasi ginawa mo sila dati ng 30 yata eh. Di ba? Season 3. Nakalimutan ko na. 30 points ka na, 26 points ganyan. Pero, buong buhay mo, ano yung pinakamataas mong score? Yun yung pinakamataas na score ko, yung last na nakalaban namin Sisig, yung 44 points. Yung first time ko na naka-career. Kala ko nga 50. Pero 46 yata, 42, mga ganun. 44. Yun yung pinakamataas nung ever sa SBC history na prelims. So playoffs, si Jeremiah may hawak. Pero kapag prelims, kasi hindi siya stop time, si Jeremy ang may hawak ng record, 44 points against Mr. C. Down 1 kayo, 5 seconds to go. Ano yung go-to move mo? Ako maghahanap talaga ako ng vacant na dadaan ako sa mga screening, tapos pagdating sa point na makakatira talaga, ititira ko talaga. Anong tira yun? Fade away o step back? Anong gusto mo? Gusto ko yung fade away talaga. Fade away. Sanayan ko eh. So yung pag fade away, jump shot. So, ano mas gusto mo? Perimeter of 3-point? Both talaga yun. That's good. So, yun nga. Sabi natin, lagi ka naglalaro din dito. Pero focus mo pa rin ang trabaho. Ano ba yung trabaho mo? Mekaniko ako dito. Mekaniko. So, pag mekaniko, di ba, syempre, busy lagi yan, di ba? Pag busy ka lagi, pero gusto mo mag-basketball, anong ginagawa mo? Nag-early out ka ba yan? Hindi. Trabaho muna. Ang out namin 4 eh. Kaya 4 p.m. 4 p.m. Kaya kasi maaga yung pasok namin, 5 a.m. So yung pasok mo kinabukasan? 5 a.m. Kaya nakakalaro ako 6 to 8 yan. 6 to 8. So kapag yung katulad sa night shift ball sa social game, 8 p.m., hindi ka pwede. Nakahirapan ako kasi tapos malayo pa yung kliman. Biyahe pa. Saan ka ba? Dito sa Arthur Field. Sino yung anong unang liga mo dito sa Australia? Ito, SBC. SBC, hindi pala. Unang liga ko pala sa South Bank. South. Tapos, nag-MVP din ako dun. Kasi, yun nga, scoring ako eh. Scoring. Tapos, hindi ko naman din pinapabayaan yung mga kasama ko. Pasa din talaga ako. Kasi, point guard ako sa kanila. Point guard. Sa Pilipinas ba, nag-MVP ka din? Minsan din. Nag-MVP din ako. Okay, I think yun lang yung gusto kong tanungin for now. Dahil basketball lang pag-uusapan natin. Maraming salamat. Thank you, Boss Gili. Thank you. Ito ang next guest natin. Walang iba ako din si EJ, the One Punch Man. Hello. Musta? Welcome sa ating podcast, After Dark. Okay. So, saan ka natuto mag-basketball? Natuto mag-basketball doon sa sa barrio lang namin doon sa Bulacan eh. Barrio sa Bulacan. Kasi mga pinsan ko naglalaro din ng basketball. So, syempre, walang pasok, tanghali, lalaro doon sa bukid pa yun. Bukid pa. So, natuto ka mag-basketball sa bukid talaga? Sa bukid talaga. So, sinong nagturo talaga sa'yo? Mga pinsan ko matatanda sa akin. So, yung mga pinsan ko matatanda, anong tinuturo? Dribbling, more on shooting, o gulang? Lahat. Lahat. Oo, lahat. Kasi nung dumating ako sa Australia, hindi na ako nagbabasketball yun eh. Hindi ka nagbabasketball? Oo. Simula nung 14 years old ako, nung pagkatapos kong parang third year high school. Nag-transition ako sa skateboard. Skateboard. More skateboarding ka na nung pumunta pero dito. Nung mga kabataan, yung mga hanggang second year, puro basketball. Pati mga school na liga. So, gaano ka katagal nag-skateboard? Yung nag-focus ka doon sa skateboard? Hanggang 25 years old. 25 years old. Hanggang sa na-injury na. Nag-basketball ka ulit. Ayun na. Nung unang balik ko sa basketball, kay Kuya Adi pa yun. Nung una, mga sa Springfield, laro-laro lang. Yan. Pero nagkaroon ng liga sa Springfield ata nun. Yung sa Camira.
Ang So, kasama ko nun sila Kim. Sila Kim. Oo, sila Kim. Kasi lagi mo Sila kasama Franz. yun, Sila Franz. ka-location mo Oo. yun, no? Sila Franz yung kasama ko nun. Tapos, parang nainganyo na ulit bumalik. Pero sa skateboard, unti-unti na ako nawawala dun. Tapos basketball na. Basketball na ulit. And then, nalaman ko na meron palang mga group din na Social game. social game. Liga, Ayan, ganyan. liga. No? Kaya kay Kuya Adi, ayun ang una kong parang talagang laging every Wednesday, Friday, minsan Monday. Tapos, nung sumunod na, yun sa'yo na. Yung, di ba, tayo nagpasimuno ng night shift ballers. Night shift baller. Isa sa mga OG to kasi dati, biruin mo, 9:30 p.m. kami nag-start sa Eagle Sports, di ba? Kung saan pa ako naban. Kung saan nagsimula, doon din wala. So, dati, kasi, 2023, around October, November, si EJ, isa niya sa mga first 15 players na naglalaro from 9:30 until 11:30. Naalala ko yun, mag-message ka pa sa akin, Jay, laro ka. Sabi ko, pasok ako bukas sa umaga. Sige, Jay! Jay pa din. Yan yung mga ball is life na Yan si EJ na alam ko kapag nag-schedule ako ng mga 9:30 p.m., mga alang-alang oras, lagi siya nandun. So, yan, OG ng ng night shift baller. So, EJ, shifting ba yung work mo? And then, talagang consistent. So, ang shift mo ba, lagi mong pinaghahandaan yung mga basketball? Ina-adjust mo yung shift mo dahil sa basketball? Normally, kasi, depende pa nang binibigay sa'yo? Hindi, meron na akong schedule na talaga. So, minsan, pagka ngayon, pag yung Wednesday to Saturday, hindi na ako makalaro. Pero Tuesday, matik yun. Pero, so, as long as may laro ka once a week, twice a week, makapagpapawis lang. Makapag-cardio. Ito, isa sa pinakamabait namin yung player. Pero actually, nakita ko yung mga yung mga galawan mo na takbo ka ng takbo, tapos parang hindi ka napapagod minsan Dahil ba yan sa skateboard? Kasi, di ba, skateboard, tuloy-tuloy lang lagi yan. Siguro, nakuha ko din yung endurance doon. Nung mga kasi pag tanghalin tapat talaga nag-skate. Kami dalawa ni Kim yan. Tanghalin tapat. Sa park kayo o yung, yung umaandar lang na Sa skate park, buong magapod kami doon. Kahit may mga kasama kayo o dalawa lang kayo? Dalawa lang kami. Pero madalas yung mga kasama naman, mga addict dun sa sa good na. Sa good na. Pero ayun, madalas yung kasi tanghalin tapat. Tapos sa skateboard. Yung nag-skateboard ka, may iniidolo ka? Madami. Kahit sa Pilipinas. Ang alam ko lang na skateboard si Tony. Pinalaban. Yung nilalaro sa PlayStation dati. Talagang, pero, nung nawala talaga ako sa basketball gawa nga nun. Kasi nung mga kabata ako, puro ayun yung mga Pero nung high school talaga, nung second year, basketball din. Kasi mga pinsan ko magagaling sa Pilipinas magagaling yun Kaya pag naglalaro ka lang, ang galingan mo din para kaya masama ka sa liga nila. May liga na Kapag pustahan ba, nakikilaro ka pag pustahan? nakakalaro ka, nakikipusta na lang. Nakikipusta lang. Siyempre, meron mas magagaling sa'yo doon ng matatanda. Pag pustahan, lagi may away dyan. Panigurado. Hindi ka ma-frontliner dyan? Hindi. Sa mga pinsan ko. Sa Pilipinas kasi, mga mga kabilang baryo. Pero, may lahi din namin, mga pinsan ko, malalayo. Pero kaya minsan lang, nagkakainitan lang kasi meron mga ibang taga ibang lugar na padayo din na ginagamit yung court na yun. So ngayon, kung hindi nagkakaayos lang sa laro, kaya hindi kasi minsan hindi matatapos yun pagka puro paulang-paulat. So growing up, sino yung iniidolo mong player? Basketball player? Yung lagi mong pinapanood? Yung, siguro si siyempre, lagi naman tayo Kobe, di ba? Kobe. So, yung Iverson. Iverson. So, yung mga bilis, yung mga shifting, di ba? Yung mga Di na nakuha yung dribble. Ano yung speed, di ba? Di na nakuha yung shooting. At least may Pero nung lumalaki ka, sino yung first-hand idol mo? Yung talagang lagi mo pinapanood live, yung ginagaya mo yung mga
ginagawa nila. Meron ako sa amin, taga sa amin lang. Ito pero ba ano lang? Pinsan ko. Pinsan mo. Oo, sige, So, Bernie. safe to say, yung galaw mo ngayon, medyo hawig sa kanya. Hindi, mas mabilis yun. Mas mabilis. Pero yung, sabihin natin yung mga forma ng dribble, forma ng wala talaga ako kinunod sa basketball. Wala, Sa talagang, yung laro nun, ibang-iba pang kumbaga, pinagdadayang pustahan yun. Pustahan. Pero dadayo sila ng pero Pampanga, yan, yung mga pinaglalaro ba dun yun. Kada makikita ko yun, talagang, ayun yung, pagkayari may dadayo, tatawagin na yun. Last question. Ito bang social game natin, yung liga natin, sa tingin mo, nakakatulong siya sa mental health mo? Oo. Paano? Kasi, ako naman kasi talaga, pinopromote ko yung parang kaya mag-exercise ka, basketball. Kasi, pag nag-basketball ka, nakakalimutan mo yung mga problema mo kahit saglit lang. Parang ito yung takas sa realidad na. Parang takas sa. Siyempre, makikita mo mga kaibigan mo, lalaro, may kakasiyahan din, di ba? Tapos chismis dito, chismis dyan. Wag lang chismis na ganyan. Okay na yung basketball. Basketball chismis, mga ganyan. Okay. So, yun nga, kaya nga, mas gusto ko talaga yung basketball tsaka kaya mag-gym ka. Ayan. Kahit anong different sports ba kasi nakakalimutan mo yung problema mo dyan eh. Hindi yung para magmukmuka lang na wala kang ginagawa. That's ayan. good. Kasi yun lang naman yung one of our goals sa social game, sa liga. To have players for to their have fun mental. din. Have fun. Yeah. Have fun. Enjoy mo lang yung paglalaro. That's it. Salamat kami sa Salamat. May shoutout ka ba sa Shoutout sa pamilya ko. Mga pizza mo. Pizza ko, shoutout din. Pati sa mga tropa dito. Thank you. Salamat. Guest natin, walang iba kundi si The Trigger Bay, Cedric Carlos ng Dom's Garage. Hi guys. So Cedric, saan kami natutong mag-basketball? Doon din sa PNG, doon kami lumaki. PNG, Oo. So, ilang taong ka, doon ka talaga pinanganak? Oo. Kaming, ni Andy, tsaka yung ate namin. So, may pang Filipino community yan? Oo, malaki. Malaki din. Gaano kalaki sa katulad ng nandito o yung... Mas marami din dito, pero kasi sa PNG maliit eh. Maliit. So, parang intact kayo doon, close kayo doon. So, nung natuto ka mag-basketball, sino nagturo sa'yo mag-basketball? Wala, nakikisali lang ko sa airpods ko. Naglaro sila. Sila, Kuya Ambet. Pati yung may tito ka doon, nakita ako maglaro doon, magaling. Kabayo mo. So, yung... Non-stop yun. Non-stop? So, everyday o... Every weekend. Social game lang siya. Hindi yung pustahan, mga ganyan. Hindi. Mga social game lang. So, siyempre, lumalaki. Sinong mismong naging trainer mo sa tingin mo? Personal, yung kung si Kuya Ambet ba, daddy mo na lagi ka tinututukan? Siya, at saka yung tito ko. Dito, Ngayon isang kaibigan ni Ay, yung shooting mo, saan mo natutukan? Yun nga, isang kaibigan ni Airpods. Doon ka, Sabi ko yung specialty niya dati, bank shot. Bank shot. Bank shot. Doon dati sa Alcester. Kasi ito, una kong nakita si Cedric, bank shot lagi, kahit 3 points. Tapos pag tumatakbo siya, ninja. Yan yung mga pero yung growing up, syempre, may iniidolo ka. Sino yung iniidolo mo? Sa NBA o yung first-hand idol mo na... Number 1 ko always Kobe. Pero favorite ko din dati, Steve na. Steve. Phoenix talaga yung... Phoenix. Yung team mo dati. Yung panahon niya yung nag-back-to-back MVP. Yun talaga yung tinalo niya si Kobe nun, di ba? So, eto, nung pumunta ka ng Australia, binago mo ba yung laro mo? Anong edad ka lumipat sa Australia? 18. After high school. Lahat na kayo lumipat o kayong dalawa lang si ate muna, mo? tapos kami ni Andre sumabay. So, nung lumipat ka dito, nag-basketball ka ba agad o parang nag-settle down ka muna na nag-settle muna, pero nung first time kami naglaro, doon din kay Kuya Marvin. Sa Alcester. Alcester din. So, anong year yan? Baka 2013 yata. 2013. 2013 ka palang So, siyempre, sa Alcester, hindi mo binago yung laruan mo. Same pa rin. Same din yun. Shooting din talaga yung shooting. Kasi late din ako nag-start eh. Si Andre, bata pa din siya kaya... Anong edad ka nag-start mag-basketball? Teenager na ako eh. Teenager. Si Andre, bata pa din siya. So, nung
yan, nagbabasketball ka na dito, meron ka bang parang naging proper training? Dito? Oo. Parang laro-laro lang Oo. talaga. So, yung pero yung si Andre, yung kapatid mo, Talagang nag-practice. Nung umuwi School, ng school ng Pinas. so hindi mo binalak mag-basketball sa Pilipinas? Dito Ano si Cedric, di ba? Nag-Foot Locker ka? No, tagal na. 11 years. 11 years. So, si Cedric dati, nung dumating ako dito, siya yung lagi ko kinokontak pag gusto ko ng sapatos kasi lagi may discount. So, anong experience nun? Kasi, yun, nagpo-Foot Locker ka. Tapos at the same time, basketballista ka. Ang laking bagay ba nun? Sa Foot Locker na lagi ka may sapatos. Kaya, puro discount. Kaya mga bagong release, alam ko. Di ba dati, Kobe, hindi pa ganun ka... Kaya nga, nagsisale pa nga yung mga Kobe nagsisale pa, di ba? Pero nakakapag-collect ka na nun dati pa. Dati pa, nung sa PNG pa. PNG pa? Talaga, bumili ka ng sapatos. That's good. So, yung syempre, sa Foot Locker, dahil akong sapatos, di ba? Meron bang dumating sa point na ang dami mo nang hindi kilala, nasabi, kilala ka ng kilala ko? Para lang makapag-discount. Binabanggit nila. Kilala. Anong sinasabi mo pag gano'n? Anong Pilipino na wala. Hindi mo kino-confirm sa kaibigan mo? Hindi naman. Hindi. Kasi sinasabi lang nila. Kasi mini-refer ako sa'yo dati. Si Ninong Carlo. Sabi ako, sige, kilala ka na nga eh. Kaso, yun nga, umalis na siya sa Foot Locker. Pero ang laking bagay nun, ha? Dami mo tulungan Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, di ba? Mga sneakerheads yung mga di ba? Lalo na sa basketball. Sa Foot Locker ba, laging mga Pilipino? Dito si Garden City ako, daming Pilipino. Garden City. Nung una, sa city ako, madami. Hindi nagtataka yung mga boss mo. Lagi may discount ka. Hindi naman. May limit ba yun? May limit? Dati 1,000 a month. Yung discount. Diba, sabi mo kanina, kasama mo lagi sa Andre, basketball. Pag magka-teammate ba kayo, lagi mo siya sasabihan, pinapayuhan, kasi ako, hindi ko naman kaya gawin eh. Kasi mas bilis yan eh. Mas malakas. Parang wits so, na lang pag nakikita ko yung ibang view yung nakikita mo. Kami niya. Ano yung approach mo sa kapatid mo? Tough love ba o yung medyo malambing na mix talaga. Kailangan eh. Tapi, pag pangit ang laro, tapos top lap. Parang emotional ka ba? Katulad ng... Hindi, sa hindi naman. So, ikaw, ka lang, nagtitimpi ka lang. Mas sila ka na konti, pero si Airpass, na-high blood. Na-high blood, At least, ilang years lang. After 6 years, 8 years, ang dami ng mga Pilipino dito, di ba? Dati, ang hirap ka baka mabunag team, di ba? Tapos lang, parang 8 lang kada tier. Tapos, yung mga teammate mo, talaga nagbabasketball. Dati, pilit lang pa yung ibang basketball. Yung hindi naman naglaro. Gabi yung in-improve ng Filipino basketball dito. Talaga. Privilege din natin na makatulong ang mga Pilipino community. Eto, last question ko. Sa tingin mo ba itong social game o yung liga natin nakakatulong sa mental health mo? Oo. Paano? Paano nakakatulong? Kasi sa akin, pagkatapos ng work, gusto ko relax, chill. Ito yung talagang, kasi din yung ginagawa ko nung bata ako. Every Friday, Saturday, Sunday. 3 Hindi days siya a week. stressful na kapag pang wala ng stress, stress reliever. Kaya ang pabawas ng cholesterol din. Exercise din. Exercise. Pero dumating ba sa point, kasi di ba, galing ka sa PNG dito, dumating ba sa point na homesick ka? Tapos, nung una, kasi wala yung parents namin. Siyempre, dalawa na yung utol mo. Saka yung ate tapos namin. Si nanay, pabalik-balik lang. Tapos nung nakapag-settle down na okay ka na, tapos basketball. Tapos madali lang. Pag tao dito, tanong ko lang, kasi kakamihan, ganito eh. Diba, ang live, is a long week, Monday to Friday. Pagdating ng Friday, may basketball. Ang laking bagay ba nun sa'yo na instead na magpahinga ka, mag-basketball ka muna. Magpahinga. Sa akin kasi, lagi ko gusto maglaro eh. Tapos parang nawawala yung stress mo nung buong tapos weekend pa. Ano naman masabi mo kasi SBC, Sunday Basketball Cup yan. Sunday.
yung pagbabasketball sa Sunday, medyo preparation yan for Monday o minsan napapagod ka masyado, ganyan, na ano, hindi masyado mabigat. Hindi masyado mabigat. Kasi yung work ko naman, hindi naman masyado. That's good. Kasi yun ang balance din. Yun yung inaalala namin kasi Sunday. Dapat Kasi iba, next day, next day. Pero yun nga, as much as possible, gusto namin, hindi siya stressful sa mga players. Tama. Pag Monday, chill lang. Chill lang. Ayos lang. Okay. Okay, maraming salamat sa inyong time. Cedric, any shoutout? Shout out to my parents, Ate Chels, Andre, Mimi, Arno, and of course, my partner Sophie. Thank you, boss. Thank you. Welcome natin ang new guest natin. Next guest natin si Maverick, the train man, Rivera. Hello sa mga Welcome. Kachismisan. Thank you, Don. So, Kuya Mavs, saan ka natuto mag-basketball? Sa village lang. Village? Oh, Village boy! Oh. Saan yan? Saan sa Pilipinas? Pilipinas o ano? Barangay Sagin, San Fernando, Pampanga. Saan pa? Ilang taong ka yan nung natuto ka mag-basketball? Siguro 7 years old pa lang. 7 Nanonood years na old? ako eh. Wow! Sa gilid-gilid pa lang. So, 7 years old, doon ka lang natutong mag-dribble. Pero sa gilid ka lang. Sa gilid. Nood ka lang kasi syempre yung mga matatanda na yung mga Nung time na yun, wala pang mga basketball clinic sa mga bata? Wala pa noon. Wala pa. pa. Manonood ka lang talaga na. So yung laro mo lang talaga, tanghaling tapat. Yung mainit talaga, yung walang naglalaro. Yung mga matatanda. Pag wala na, kasi pag hapon na, wala na sila. Ang school mo dati, siguro hanggang 12 lang, ganon? Hindi, yung sa primary school, merong pang umaga, may pang hapon eh. Okay. So, siguro mga 4 hours. 4 hours, siguro nasa school, 5 hours. Parang afternoon, tapos okay ka na. Sinong kalaro mo, mga kaklase mo? O minsan ikaw lang? Minsan ako lang talaga. Minsan ikaw lang. Talagang sariling sikap lang talaga eh. So, nung growing up, sino yung lagi mong pinapanood? Mga kapitbahay. Mga kapitbahay. So, yung mga kapitbahay talaga, yung mga mas matatanda. Tapos syempre, may paliga sa village. Doon nanonood ka. So, manonood ka. Tapos makikita mo yung mga moves. So, safe to say, yung galawan mo, nung gumaling ka, ganyan, ginaya mo sa kanila. Combination talaga. Combination. Kung ano yung makikita mo, yun, gagayahin mo siya. Gagayahin mo. Pag-aralan mo mag-isa. So, meron ka ba pinapanood sa TV, NBA, PBA? Wala kaming TV nun eh. Wala kaming TV. Yun lang. So, kami sa kapitbahay. Nagano kami sa kapitbahay. So, first hand talaga yung pag-iidolo mo dito sa mga kapitbahay mo. Mga kapitbahay talaga. Kapitbahay. So, anong edad ka lumipat sa Australia? 16 na ako noon. 16. So, before ka lumipat dito sa Australia, may proper training ka na ba? Meron na. Sa school? Sa school. Pasarel, Don Bosco. Don Bosco. Yes. Don Bosco. So, yung Pasarel doon. Hindi ako nakaabot ng varsity kasi na-injured ako na third year eh. Okay. So, pero nandun na yung point ka na nagte-training properly. Oo, araw-araw yun eh. Everyday. Di ba? Pag malapit na yung tournament, araw-araw na yun. Parang pagkatapos pa lang ng lunch eh, mag-uumpisa na kayo. Tapos hanggang alas 6 ng hapon. So yung laruan mo nung nasa Pilipinas, iniba mo ba yung laruan mo nung pumunta ka din sa Australia? Actually, nung second year ako, 5'2" lang ako nun eh. Okay. So, yung laro ko nun, guardia talaga. Guard ka lang. Guard talaga. Kaya lang, nung scoring guard o passing guard? Scoring, dribbling. Ganun talaga. Yung guard talaga. Guard talaga siya. Okay. So yung, syempre, di ba, nung nandito ka na, yung pagbabasketball ba ng Pilipinas, sa pagbabasketball dito, nabawasan? Oo, bawas yun. Araw-araw sa Pilipinas bawas. Dito, di mo na dito, siyempre, pagdating mo dito, wala ka pang, yung mga kaibigan mo, hindi naman mahilig sa basketball. So, school muna. School muna. Tapos nung nakakilala ka na ng mga Pilipinong pwede mo makasamaan. Sydney muna. So, mga Filipino community doon nakakalaro mo? Doon din. Actually, doon nga kami nag-umpisa magdadayo nun eh. Magbabasketball kami. Dadaling ko yung mga kapatid ko. Dadrive kami ng 1 oras para maglaro. 1 oras para maglaro. Siyempre, gusto mo magandang laro din eh. So, yung mga lagi mong nakakalaro, pare-pareho lang naman. So, alam mo na yung laro nila. So, hanap ka ng mas challenge.
Mas challenge. Doon kasi sa pinupunta namin sa Blacktown, concentrated yung Pilipino doon eh. So, mas marami talaga naglalaro doon. Mas wala kami. Brisbane, siguro after 10 years, lumipat ako dito. 2010. So, 10 years ka sa, dito. sa Sydney. Mga 10 years doon. So, sa tingin mo, ano yung pick mo? Yung sa Sydney ka o dito? Yung sa Sydney kasi na-injured ako ng bandang sa huli eh. Pero before noon, gumagawa na talaga ako eh sa Sydney. Sydney. Tapos nung lumipat ako dito, ayun, bumalik ulit. Ito sige, Mabs, unang dating ko dito, ito yung pure scorer namin dati, di ba? We score siya ng 20 points in a quarter. Yung ganun siya katindi dati. Kung dati may golden boy, dati ito golden beard. Pero ito Kuya Mabs, yung mga galaw mo, yung scoring ganyan, yung instinct mo ba, natutunan mo yan from experience o dahil sa training? Siyempre kasama yung training. Pero, yung talaga siguro, hunger na lang na gusto manalo eh. So, magde-decide ka, ito yung mga kampi ko, sino yung pinaka-best na chance na mag-score? Nagkataon lang na ako yun. So, ako na lang titira. Tsaka matangkad ka pa, di ba? Yun na nga. So, advantage din. So, nung sa Pilipinas, hindi umabot sa point na nagsasentro ka, sentro ako noon. So, yung training ko sa Pilipinas actually parang sentro rin eh. So, kaso, yung base ko talaga is guard ako. Lumaki lang talaga. So, parang nadagdagan lang yung skill level. So, kahit lagay mo ako sa ilalim. Kaya din. Kaya pumoste. So, kaya ko mag-cut. So, lahat ng position talaga, all-rounder talaga. Anong pinakamataas na level na nakakating mo sa basketball? Diba, sa varsity ko sa Pilipinas. Dito ba parang umabot ka sa club na rep, ganyan? Hindi ako nakapag-rep actually. Pagdating ko dito parang nagsisettle pa lang kami. So, yung kapatid ko nakapag-rep siya. Really? So... Dahil, mas bata? Mas bata. So, mas settled na kami. So, ikaw, kumbaga, mas nag-focus kayo sa pagsisettle muna? Pag-settle talaga. Tsaka nung pagdating namin dito, wala talaga eh. Wala. As in talaga lahat, pagdating namin dito, wala kaming kama. So, pupunta kami sa St. Denis. From the scratch talaga. From the scratch talaga. As in, binenta yung bahay sa Pilipinas para talaga makapagsimula din. Dito sa Brisbane, sino ang favorite mong teammate? Favorite teammate? Yung sa tingin mo, pag alam mo, teammate mo dati, kahit sa liga, social game, alam mong, ayari sa amin to. Sa tingin mo, may ganun bang Meron. Sino? Si Andre Carlos. Yung bata. Carlos. Yung bata mula sa diba? Nag-umpisa pa lang si Andre nun, sinusubukan ko na eh. Kasi talagang dinidepensa ako. Para makita ko pero makita mo yung potential talaga So, pinanood ko lang talaga yung progression niya. Grabe, no? Kasi iba kasi, di ba, kwento mo nga sa akin dati, nung bata pa si Andre, di ba, sa Algester daw. Kumbaga, nakita mo yun. 17, makikita mo talaga, meron talaga. Tapos ngayon, palakas lang talaga ngayon. Ngayon mo, MVP na ng Liga. Kasi di ka pa sumasali sa amin eh. Free agent. Free agent. Scorer, 20 points per game, mahina. Yung PABL. Anong year yan? Sa mga 2010s, up to 2015 yata yun. Yung sila Klets pa nun. Sila Klets. Sila De Guzman. Naglalaro pa sila. Yun. Yun ang mga malalakas na team na Smartline. Ano siya? Filipino League? Best Friends. Best Friends. So, saan yung liga? Sa Brackenridge ba? Sa Carina. Sa Carina. May import nun. May import? May isang import na parang... Hindi, actually, pwede ka siguro dalawa eh. Dalawa? Nag-champion kami. Sino mga kampi mo nun? Si Charles De Guzman, si Francis Cueva, yung barkada ko rin nun dati. Sa Brackenridge ba sumali ka dun? Nagliga rin kami nun. Kasama ko nun sila RC. Sila RC. New Life. New Life siya, New Life. Yung dating New Life daw. Nag-New Life ka rin, di ba? Nag-New Life din ako. So, dati pala, New Life palang dati na, no? Anong year pa yon New Life?
2015, 2016 siguro. Oh. Tapos nung nagsimula na tayo sa Calamvale noon. Calamvale, maayos na Calamvale. Sabi ko, mas malapit to eh. Doon na lang tayo sa Calamvale. So, ngayon, di ba, may dalawang anak, di ba, nagbabasketball na. Yung, anong klase ka bang magulang na pinupush mo ba yung mga anak mo o hinahayaan mo lang mag-enjoy? Kailangan balance eh. Balance eh. Oo. Kasi, napapansin ko rin eh, na pag pinupush ko sila masyado, parang nawawala yung confidence nila. Yung confidence, nawawala yung kumbaga, yung gana, yung gana nilang para maglaro. So, at that time, magsi-step back na muna ako, tapos sige, laro-laro kayo, figure it out. Kasi change up ko yung routines namin sa na practice, ganyan. Mas masayang practice kumaga para ma-build up. So, going up, nung dati, kasi hindi ko, kapag nakikita yung mga anak mo, dati hindi naman umahawak ng bola eh. No. So, ngayon, laging bola na hawak. Oh. So talagang nagustuhan nila yung pagtitraining nila o dahil lagi kang napapanood? Sa tingin ko, part yun eh. Part yung nanonood sa'yo. Yung sinasama mo, tapos manonood sa'yo. Tapos makikita nila na okay to. Hindi gigil ko ba gusto parang gusto na rin maglaro. So I think doon din nag-start yung ibang bata kasi, di ba? Parang cellphone lang. Ngayon, mga bata ngayon, bola na yung hawak. Which is really good. Last question sa'yo, boss. Yung basketball ba, social game natin, yung liga natin, nakatulong ba sa mental health mo? Oo, 100%. Paano nakatulong? Well, pag nag-exercise ka, yung kumaga mag-change yun hormonally. Makakatulong yun sa'yo. Dopamine, lalabas. So, yun talagang exercise. Tapos social. Na, matagal na tayo magkakilala, di ba? So, every time magkikita tayo, kahit walang camera, kamusta na? Di ba? So, kasama yun eh. Yung, sabi mo nga, di ba, trabaho mo, sa train ka, di ba? Yung shift mo ba consistent o hindi? Hindi. Shifting. Shifting talaga. Magkakaiba. So, every week o every fortnight, lagi mong sinusigurado na dapat makapaglaro ako this week. Kailangan talaga. Para magkaroon din akong balanse sa buhay. Like once or twice? Once. Kung gusto kong araw-araw Misis, payagan mo araw-araw. Kung araw-araw lang gagawin ko talaga siya araw-araw. Pero, syempre, may obligasyon na tayo sa trabaho, sa pamilya. So, maybe sometime, like soon, masama mo na rin yung dalawang bata sa social game, di ba? Team KD yun. Team KD. Okay. Thank you so much. Shoutout ko muna. Shoutout sa family, Noah, Teddy, and Gabby. Sa asawa ko na kahit hindi ako magpaalam, pinapayagan na ako. Thank you. Thank you so much. Thank you. Boss, thank you. Thank you. Thank you.